Hello mga kaiklabu! Para naman sa ating mango upside down, ang ituturo ko sa inyong recipe ngayon. At baka magustuhan mga to, tara at panoorin mo na. At ang una nating gagawin ay pagsasamahin lang natin yung ating butter tsaka yung brown sugar dito. Minicrowave ko nga pala muna yung butter dyan, kaya super melted yan. So kapag okay na yung ating butter tsaka yung sugar, tsaka naman natin ilalagay dito sa ating aluminum tray. At kapag gagawa kayo ng mango upside down, dapat uunahin nyo muna yung base. Tapos ang next naman na ilalagay natin yung ating fresh na mango. By the way, naka-slice na nga pala to. Ganyan na slice yung ginawa ko para naman maganda yung pagkalagay natin dito sa ating aluminum tray. At syempre, gandahan na rin natin yung pag-decorate dito, diba? Para mamaya maganda siyang tignan. At pagkatapos natin mailagay yung mango dyan, ilalagay muna natin to sa ating refrigerator kahit mga 1 hour lang. At para naman sa ating butter cake mixture, pagsamahin lang natin yung butter, sugar. At mas maganda kung naka-room temperature lang yung butter nyo dito. Kapag okay na yung butter, sugar, tsaka naman natin ilalagay yung ating 12 na large na egg. Paunti-unti lang yung paglagay natin para naman mahalo natin to ng maayos. Medyo madami-dami talaga yung gagawin ko dito kaya medyo marami talaga yung lalagay natin na ingredients. Tapos ang next natin ilalagay yung ating 1 tablespoon na vanilla extra, 1/2 teaspoon na salt, 1/2 teaspoon na baking soda, at 1 tablespoon na baking powder. Then, halu-haluin lang muna natin. Tapos, next na natin yung ating all-purpose flour dito. Kapag na-notice niyo na hindi smooth yung mixture nyo dyan, pwede kayong gumamit ng strainer mesh dito. Tapos, binilen ko nga pala dito yung mango. Bali, mga 4 cups to. Tapos, halu-haluin ulit natin to. Pero, hindi natin to i-overmix. Then, kapag okay na yung ating mixture dito, tsaka naman natin ilalagay dito sa ating aluminum tray, yung kaninang nilagay natin sa refrigerator. At kapag naglalagay tayo dito ng mixture, wag natin pupunuin to para naman kapag niluluto na natin to, hindi siya aapaw. Tapos, naglagay rin ako dito ng pistachio nuts. Optional lang naman yung paglagay ng pistachio nuts. Pwede rin naman na kahit anong nuts ay ilagay nyo dito. Tapos, meron pa nga natira, kaya nilagay ko na nga lang dito sa ating baking pan, yung sobra. Tapos, i-bake lang natin to. Dapat nakapreheat na ang inyong oven ng 170 degrees Celsius at i-bake lang natin to ng 40 to 45 minutes. O, diba? Super easy lang paggawa ng ating mango upside down. Pwedeng-pwede mo na nga itong gawing negosyo, diba? Napakadali pa. At sana may natutunan po kayo sa aking video ngayon. At kung nagustuhan mo nga to, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Or baka hindi ka pa nakapalo, i-follow mo na rin ako para naman lagi kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Kaya ano pang inaantay natin? Tara, tikman na natin itong napakasarap na mango upside down. Grabe, super moist at ang lambot nga na itong mango upside down. Yum yum!